Ang hirap pala kapag may asawa ka na at wala kang sariling pera. I'm 29F. May asawa at kakapanganak ko lang sa first baby namin. Naka-maternity leave ako ngayon, kaya ibig sabihin, wala akong sweldo, wala akong sariling pera. Yung dating kaya kong ibigay sa sarili ko, sa pamilya ko, kahit konting tulong lang, ngayon wala na. Naubos ang savings ko sa panganganak. Kahit hati kami ng asawa ko sa gastos, hindi pa rin biro. Sa ospital pa lang, gamit ng baby, gamot, follow-ups, lahat yun sunod-sunod. Akala ko handa ako pero iba pala talaga kapag nandyan ka na. Ngayon, may responsibility pa rin akong kailangang gampanan bilang anak. May wifi sa bahay ng mga magulang ko na ako ang nagpakabit, kaya natural lang na ako rin ang nagbabayad. Naiintindihan naman ng mga magulang ko ang sitwasyon ko. Sabi nila, ako muna magbayad nitong buwan. Tapos sila na muna sa mga susunod habang naka-leave pa ako. Hindi sila demanding, hindi sila namimilit. Pero bilang anak, masakit pa rin sa pakiramdam na wala kang maibigay. Dahil wala na talaga akong pera. Nanghiram ako sa asawa ko. Kahit 1K lang, hindi naman hingi. Hindi rin luho. Hiram lang at malinaw kong sinabi na ibabalik ko rin agad once na makabalik ako sa trabaho at sumahod. Pero bago pa man ako lumapit, alam ko na kung anong mangyayari. Matagal na akong aware na pagdating sa pera, may mga salitang hindi ko gugustuhing marinig. Kaya nga nag-hesitate pa ako. Pinag-isipan ko pa kung may ibang paraan. Pero wala na talaga. At hindi nga ako nagkamali. Imbes na simpleng sige o okay lang. Puro masasakit na salita ang narinig ko. Mga salitang parang kasalanan ko na wala akong pera, parang kasalanan kong manganak, parang kasalanan kong maging dependent pansamantala. Parang hindi valid ang dahilan ko. Mas masakit kasi alam kong hindi naman ako humihingi para sa sarili ko. Hindi ako nanghihiram para gumala, para bumili ng kung ano, para lang matupad yung responsibilidad ko sa pamilya ko. Doon ako tuluyang napaisip. Ganito pala ang pakiramdam kapag wala kang sariling pera kahit may asawa ka na. Yung pakiramdam na parang wala kang karapatan, na kailangan mo pang magpaliwanag, magtiis, at magpakumbaba para sa halagang dati. Kaya mong ibigay ng hindi nagdadalawang isip. Mas lalo akong nasaktan kasi hindi niya gets. Hindi niya gets yung guilt na nararamdaman ko bilang anak. Kasi siya hindi naman tumutulong sa magulang niya at may kaya ang pamilya nila. May safety net siya. Ako wala. Lumaki akong tumutulong kahit konti, kaya ngayon na hindi ko magawa, parang may kulang sa pagkatao ko. Hindi ko naman sinasabi na obligasyon niya ang pamilya ko. Ang gusto ko lang sana konting pangunawa, konting respeto, konting lambing. Lalo na't kakapanganak ko lang, lalo na't vulnerable pa ako. Physically, emotionally, mentally. Sa totoo lang, hindi lang yung 1K ang masakit. Ang mas masakit ay yung pakiramdam na mag-isa ka kahit may asawa ka na. Na kapag wala kang sariling pera, parang wala ka ring boses. Doon ko na-realize na mahalaga pa rin pala na may sarili kang kinikita, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa dignidad mo. Para hindi ka matakot humingi. Para hindi ka masaktan sa bawat salitang ibinabato sa'yo. Mahal ko ang asawa ko. Mahal ko ang pamilya ko. Pero sa mga sandaling yon, ramdam na ramdam ko kung gaano kahirap maging babae, maging asawa, maging ina na walang sariling pera. At sana, balang araw, hindi na ito maranasan ng kahit sinong babae.